Walang mangyayari sa'yo, hindi ka makukulong, hindi ka makukulong, and walang tatawag ng tatawag sa'yo. Kasi kadalasan ganyan, di ba? Tawag ng tawag kapag hindi ka nagbayad. So kung takot kang matawagan, hold up. Ayan, masyadong malapit tayo sa camera. Ito yung bigla ang video lang kasi nakita ko may nag-comment sa YouTube natin. And ang dami nagko-comment ng ganito, no? Pero yung video natin kasi paulit-ulit na ganito lang yung topic. Pero okay lang kasi para sa akin naman to. So, para na rin sa inyo para masagot. Sabi ko kasi gagawan ko ng video. Okay, so yung tanong niya, sir, ito lang yung pinaka-the best yan eh. Tanong niya is, yung kwarta ba daw? Kasi di ba ang kwarta nag-offer yan ng 15,000, 10,000, 5,000 kadalasan. So, ang tanong, pag ginamit natin yung lahat ng offer ni kwarta kay Home Credit, kailangan ba itong bayaran ng isang buwan? So, directly answer, next directly answer, direktahang sagot, of course, hindi, no. Oo, kailangan natin siyang bayaran within 1 month. Okay? Paano yun, sir? Ayoko nang kuhain yung na-loan ko or yung in-offer sa akin na kwarta. Kasi baka hindi ko kayang bayaran lahat within 1 month. Ito yung sinasabi ko sa mga previous na video ko about sa kwarta. Okay, so bakit ko nasabing kailangang bayaran? So, revolving po kasi si kwarta. Once na binayaran mo siya, pwede mo na ulit siyang magamit. Okay? So, ano ba yung maaari natin gawin kapag hindi natin kayang bayaran ng buo yung kwarta? So, let's say meron kang 10,000 pesos. Okay? Sa 10,000 pesos na yun, wala ka talagang pangbayad pero nagamit mo siya lahat ng one time lang. Okay? No, ayan, nagamit mo siya. Halimbawa, pinangbayad mo sa electric. Ang electric mo, 10,000. Ayan, kunyari lang naman. So, kung hindi mo siya kayang bayaran, meron tayong tinatawag dyan and nagbibigay din ng statement of account si Home Credit na minimum due. So, ang minimum due, almost 1,000 pesos yan, 500 pesos. Ibig sabihin, parang like 5% yata, hindi ko masyadong alam or hindi ko masyadong alam kung ilang percent yung minimum due nyo na maaaring bayaran. Okay? So, pag sinabi nating minimum due, ito yung maaari mong bayaran kay kwarta para hindi ka mag-penalty or para hindi sila mag-add ng panibagong charges sa'yo. So, ibig sabihin, sa isang buwan, kung gumamit ka ng 10,000 sa kwarta mo, tapos ang binayaran mo lang po ay yung iyong minimum due, okay lang po siya. Walang mangyayari sa'yo, hindi ka makukulong, hindi ka makukulong, and walang tatawag ng tatawag sa'yo. Kasi kadalasan ganyan, di ba? Tawag ng tawag kapag hindi ka nagbayad. So, kung takot kang matawagan, kung takot kang mayat-maya ay kausapin kanila, bayaran mo yung minimum due lang. Okay? Pag nabayaran mo na yung minimum due, paano na ngayon yung matitirang balance mo? Okay, sa minimum due, ang nababawas dyan is the interest at saka yung matitirang capital. So, let's say, ang minimum due mo lang ay 1,000 pesos. Kunyari lang to ha, 1,000 pesos yung minimum due mo, tapos ang nautang mo, di ba, 10,000 pesos. Pag binayaran mo yung 1,000, hindi magiging 9,000 yung matitira mong balance ha. Ang maaari mong matirang balance ay, let's say, yung 500 ay para sa capital or dun sa iyong nakuha kay kwarta, at yung 500 ay para doon sa interest na nagamit mo kay Home Credit kwarta. So, ibig sabihin, let's say, ang interest mo for the whole month is 300 pesos. So, ang mababawas lang sa iyong balance ay 700 pesos. Kasi, yung iba ay interest na, which is 300 pesos. So, ang matitira mo pang balance ay 9,300. Okay? So, sa 9,300 na yon, next month naman, kunyari yan ay natira mo, yan naman yung magkakaroon ng interest. Then, minimum due agad. Kung magkano yung matira mo na babayaran, yun yung bibigyan nila ng interest. Pero ang gawin mo dyan, kung talagang wala kang pangbayad, nawalan ka ng trabaho, ang gawin mo dyan is, wag mo nang gamitin yung mga binabayad mo. Hayaan mo munang bumaba yung utang mo para mabawasan yung capital hanggang mag-zero. Okay? Pero kung alam mo may pambayad ka, pwede mo na ulit yung gamitin. Once kasi nagbayad ka ng minimum due, pwede mo na ulit yung gamitin kay Home Credit Kwarta. Since ito po ay revolving loan. Ayan. Ganun lang po siya kadali. So, sana po naintindihan nyo. Kung kayo ay may katanungan, pwede kayong mag-comment dyan. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo and share nyo din yung video. And sana naintindihan nyo itong simple at sobrang ikling video lamang na ito. Okay? So, once again, I'm Aldor Montero dito sa Almontero Tutorial.